Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa ating Attorney Enzo Bunyog. Papanood po tayo sa aking bagong YouTube channel, ang Attorney Enzo Bunyog. May counterpart po itong Facebook page o Meta page, yung pong Informador. Kaya sa mga nanonood po ngayon, magandang araw sa inyo. Ito pong FB page kong ito na Informador at itong bago kong YouTube channel na Attorney Enzo Bunyog. Dito po medyo mahaba-haba ang talakayan ko dito kasi mga tatlong topics ang dinidiscuss ko dito. Saka tuloy-tuloy ang pagtalakay natin. Ngayon, mayroon akong tatlong topics na naka-line up. Kaya huwag kayong aalis. Ang una, medyo may pagbabala, may warning si Senador Kiko Pangilinan sa ICI dito sa Independent Commission for Infrastructure. Kung ano itong warning na ito, mamaya pag-usapan natin. Pangalawang topic natin, sila Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, Corly Diskaya at Sara Diskaya, ay may bagong sinumpaang salaysay o sworn affidavit. Dito, pinangalanan daw ang maimpluwensyang tao. Pinangalanan daw. Ito daw talaga yung mastermind. Ito daw talaga yung mastermind dito sa mga flood control na ito. Ang tanong, si Romualdez ba itong pinangalanan? Yan, pag-usapan natin. Huling topic natin. Ngayong may bago ng ombudsman, si Boying Rimulya. Sabi ni dating Senadora Richard Gordon, dapat imbestigahan si dating Presidente Duterte. Imbestigahan ang kasalukuyang ombudsman. Kasi hindi ito inimbestigahan nung nakaraang ombudsman, si Samuel Martires, pinotektahan pa. Pero sana ngayon maituwid yan. Kasi marami daw mga kasong dapat isang kay Duterte. Kay Digong mismo. Dapat amyendahan yung mga kaso tulad nung sa Farmally. O yan, pag-usapan natin yan. Mga kabunyog, mga kababayan, medyo matindi itong warning itong babala ni Senador Kiko Pangilinan dito sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, ang sabi niya, to the ICI, please do not test the people's patience with this misplaced refusal to open to your proceedings to public scrutiny. Make your proceedings public. Yun. Wag daw sagarin. Wag daw sagarin ang pasensya ng taong bayan. Dito sa ito kasing ginawa ng ICI, maraming nagre-react dito. Yung ginawa ng Independent Commission for Infrastructure na sarado sa publiko. Hindi bukas sa publiko yung mga pagdinig. Medyo grabe ang reactions dyan. Ang simbahang katoliko naglabas ng formal statement, yung CBCP. Pati Iglesia ni Cristo, yung tagapagsalita nila, nagpahayag. Mga maimpluwensyang tao nagpahayag na mali. Hindi pwedeng hindi bukas sa publiko. Kasi galit na nga ang tao dito sa mga anomalyang ito. Katiwalian na ito at pera nila yan ang pinag-uusapan. So gustong malaman ng taong bayan, ano bang nangyari? Tapos ngayon isasarado ng ICI sa publiko. Kaya medyo mabigat yung babala ni Senador Kiko Pangilinan. Actually, may mas kumpleto siyang statement diyan. Ganito ang pagkakasabi niya. To the ICI, please do not test the people's patience with this misplaced refusal to open to the public your proceedings. You underestimate the brewing anger of the public by ignoring or disregarding this basic constitutional right to information of the people on matters of public concern. How do you expect the people to respect and accept your findings when they did not see for themselves the manner in which you arrived at such findings? Respect the right of the people. Respect the Constitution. Make your proceedings public. Yun. Kaya, baka daw na-underestimate lang nitong mga nasa ICI ang galit ng tao. Ito kasi yung problema dito kay Andres Reyes. 'Di ba? Nung inappoint itong si Andres Reyes Jr. bilang chairman ng ICI na yan, nag-react na tayo diyan. Sabi natin,
Okay, retired associate justice ito ng Korte Suprema. Pero pagdating sa ano transparency, ah, yung ano talaga, yung totoong pagtataguyod ng public accountability na bukas sa publiko, bukas sa tao. Walang ganong background itong si Andres Reyes Jr. Hmm? Actually, appointee pa nga yan ni Duterte. Oh. Tapos ano yan, bumoto yan dun sa pag-ano kay Sereno. Oh. Marami dun sa issue ni Laila de Lima. Oh. Kontra ano yan, pumabor yan na makulong si Laila de Lima. Hindi magranta ng bail. Ano yan maraming questionable dyan kay Andres Reyes Jr. na yan. Ang ano niya lang talaga is ano siya, retired associate justice. Ay siyempre siya ang nasusunod diyan, siya ang chairman Yung kasamahan niyang dalawa si Babe Singson, ano naman 'yon, tahimik naman 'yon. Saka lalo naman niya yung accountant galing sa SGV. Kung nandiyan sana si Mayor Magalong, yung advisor, magbibigay sana ng magandang advice 'yon. Sa panahon ngayon na napakalala nitong mga korupsyon na 'to, dapat huwag itago sa publiko ang mga investigasyon. Lalo ngang dapat malaman ng publiko ang mga nangyayari sa investigasyon. Kasi at least yun ang makakapaano ng anong tao, na nakikita ng tao na ang tinatahak ng investigasyon ay matino at maayos. Ay paano ngayon susuportahan ng tao yung investigasyon kung ganyang nakasarado sa publiko? Makikita mo na lang picture. Oh, bakit yung mga pagdinig ng Kamara, yung pagdinig ng Senado, naka-livestream yun. Pinapanood ng publiko, mas pinapanood pa nga kaysa telenovela sa TV. Oh. Pero ngayon, ang gagawin nitong ICI, sinarado. Kaya medyo ano to, sabi nga ito, matindi tong warning ni Senador Kiko Pangilinan. Baka hindi nila naiisip ang galit ng taong bayan. Kasi pag ngayon, wala nang nalaman, tulad nito, ipapatawag si Martin Romualdez at saka si Saldico sa October 14. Hinihintayan ng taong bayan. Gusto nilang mapanood yan, gusto nilang makita yan. Kung anong mangyayari dyan. Tapos wala. Kasi sarado sa publiko. Yan. Tapos pagdating, ang mas malala pa dito, kung pagkatapos ng pagdinig ni Saldico at saka ni Martin Romualdez, saka ngayon bubuksan sa publiko. Kasi kumbaga na-realize ng ICI, ay diisipin niya ng publiko. Nung panahon ni Romualdez, sinarado niyo sa publiko, tapos ngayon ibubukas niyo na. Ngayon dahil tapos na si Romualdez. Lalong pagdududahan. Kaya dapat bago mag-October 14 makapag-decide. Makapag-decide itong ICI na ito. Dapat makapag-decide ito. Bago ang October 14, dapat ibukas nila sa publiko yung pagdinig sa October 14. Kasi yan yung pagdinig para kay Saldico at saka kay Romualdez. Yan yung hinihintay ng taong bayan. Kaya sana makarating na ito sa ICI itong mga clamor. Actually, clamor ito. Public clamor. Tama yung warning ni Senador Kiko Pangilinan. O dito, ang balita ngayon, may bagong sworn affidavit na ginawa yung mag-asawang Diskaya at ayon sa kanilang abogado, matindi itong bagong sinumpaang salaysay ng mag-asawa. Dito daw talagang talagang pinangalanan na dito kung sino talaga ang pinaka-mastermind ng lahat ng ito. Kung sino talaga ang pinaka-mastermind sa lahat ng ito. Pag sinabi mong sinong pinaka-mastermind, na bago daw ito, bago. Mabibigla daw ang lahat dito. Kung si Saldico ang pinaka-mastermind, hindi na mabibigla ang mga tao kasi napangalanan na si Saldico. Marami nang nagpangalan kay Saldico. Si Bryce Hernandez, pinangalanan. Si Alcantara, si Bernardo, pinangalanan. Ang hindi na lang talaga pinapangalanan na posibleng sangkot dito, si Romualdez, dating speaker. Wala namang, nagpangalan lang naman sa kanya yung si Gutesa na naging questionable pa. Kasi nga, depektibo yung notaryadong sinumpaang salaysay niya at hindi na muli nagpakita. Hindi na muli nagpakita. Ngayon, ang tanong, si Romualdez ba ang sinasabi nilang pinangalanan na doon sa affidavit? Ayaw kasing i-reveal nung abogado. Sabi ng abogado, hintayin nyo na lang. Pero ang sigurado,
matindi itong expose na ito. Matindi itong pinangalanan na ito. Napakataas na opisyal na ito ng bansa. O sabi nung ano, sabi nung abogado. Pero ayaw na daw muna nilang magbigay pa ng mga detalye kasi ano daw bahala na yung ICI niyan ano. Pero nandun na daw sa affidavit. Iniisip ko kung sino ba yung mataas na opisyal na posibleng ano diyan. Si Romualdez lang naman 'yan. Kaya ang tanong natin, si Romualdez kaya ang pinangalanan? Malalaman natin pero yun nga, grabe naman ang sikreto nito ng abogado ni Diskaya. Pero kung ganun ang presentation ng abogado na ano daw ito, mataas talagang opisyal, talagang ah, matindi itong pinangalanang ito daw talaga yung architect. Yun yung term na ginamit nung in-interview yung abogado ni Diskaya. Ito daw talaga yung architect. Kumbaga siya talaga yung nag-design, siya talaga yung pinaka-master, kumbaga mastermind niyan. Ang malinaw diyan kung si Saldico kasi hindi naman si Saldico yung mastermind eh. Siya lang yung nag-implement pero hindi siya yung utak. O ang tanong na ngayon sinong utak? Kung titingnan natin sa takbo ng mga ano ngayon, siya parang si Romualdez. Kaya lang wala nga kasing nagpapangalan kay Romualdez ng direkta except yung si Gutesa. Ang problema dun sa Gutesa na yon, wala na, hindi na mahagilap. Hindi na pinapatawag ng NBI at saka ng DOJ yan, hindi nagpapakita. So ngayon, dito ba sa sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya? Pinangalanan na ba nila dito si Romualdez? Si Romualdez ba ang tinutukoy nila? Yun. Yun ang medyo ano. Yun ang medyo ano. Pero kung papangalanan na diyan ng ng mga Diskaya si Romualdez at talagang sasabihin na nila yung nalalaman nila, medyo mabigat yan. Ang ano lang talaga kasi ni Romualdez, maraming naniniwala na siya yung promotor niyan pero walang ebidensya. Ang testigo lang na lumitaw, yun nga, si Gustesa, na ngayon hindi na nagpapakita. Di lalong wala nang, paano mo ngayon i-verify yun ay hindi na nagpapakita. Pinapatawag ng DOJ at NBI. O. Pangalawa, walang ibang nagko-corroborate ng statement niya tungkol kay Romualdez, wala. O, pero kung itong Diskaya, kasaiyan yung si Romualdez ang papangalanan nila, lumitaw uli itong si Gutesa, magko-corroborate ng kanilang mga pahayag, medyo damaging yan kay Romualdez. Kasi yun yung wala kay Romualdez ebidensya Ebidensya. Maliban na lang kung si Saldico ilaglag si Romualdez. Medyo hindi natin sigurado yan. Kung ilalaglag na ba ni Saldico si Romualdez. Kaya actually, importante yung pagdinig sa October 14 ng ICI, yung ipapatawag si Romualdez sa Saldico. Ang problema naman dito sa ICI, sinarado sa publiko. Kaya ano ito, abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Actually, kapag lumitaw ng involved talaga si Romualdez dito, mayroon talaga mga testigo at ebidensya, kahit yung mga rallies na magaganap sa October at November, lalo na yung November 30, magiging ibang hugis niyan. Kasi palapit kay Marcos yan. Si Romualdez kasi identified kay Marcos eh. Sa ngayon kasi, si Saldico yung may ebidensya, may testigo. Wala kay Romualdez. Pag nagkaroon ng testigo at ebidensya kay Romualdez, magagalit ang taong bayan. Lalong lalaki ang mga rally sa gagawin na October at November, lalo na yung November 30. Kaya kaabang-abang itong mga developments na to. Ang problema, pag dumating kay Romualdez, palapit kay Marcos. Yun naman ang gustong mangyari ng mga Duterte, DDS. Na kay Marcos sa bandang huli mapunta yung pananagutan. Yeah. Anyway, abangan natin ang susunod na mga mangyayari. Pinaiimbestigahan si dating Presidente Duterte sa ombudsman. Itong bagong ombudsman si Remulla. Ang humihiling niyan itong si dating senador Richard Gordon. Alam naman natin na si Richard Gordon ang dating Blue Ribbon noong panahon panahon pa ni Duterte. Siya na yung Blue Ribbon. Kaya lang medyo maganda naman yung investigasyon ng Blue Ribbon noon kasi kasama niya si Lacson, si Pangilinan. Maganda yung resulta ng investigasyon ng Blue Ribbon noong panahon ni Dick Gordon.
Sa katunayan, please talaga doon yung ano ni Duterte, ni Bongo, tsaka ni Christopher Lau, at saka yung mga kasabwat sa Parmali. Ang problema, pagdating sa ombudsman, pinalabnaw ng ombudsman, hindi nagpalalim ng investigasyon at ang sinampahan ng mga kaso, hindi kasama si Duterte, hindi kasama si Bongo. Sila Christopher Lau lang at yung mga Parmali officials, mababa lang yung kinaso. Kaya sabi ni Dick Gordon, dapat imbestigahan uli ng bagong ombudsman. Yung kakulangan ng nakaraang ombudsman, marami kasing kakulangan talaga yung nakaraang ombudsman, prinotektahan talaga si Duterte at sila Bongo at sa mga tao ni Duterte. Sabi ni Dick Gordon, ang sabi ni Dick Gordon, kailangang ano yun imbestigahan. Sabi ni Dick Gordon, very, very clear ang kasalanan ng dating presidente. I'm saying he, Duterte, was part and parcel of a conspiracy to fleece the country of at least 11 billion to 47 billion in the Parmali scandal. Yun 11 billion to 47 billion. Ang involved na pera na ninakaw sa bayan doon sa Parmali scandal. Sabi ni Dick Gordon, involved doon si dating Presidente Duterte at siyempre lalo sila Bongo. Kaya lang yun, nung pinasa na sa ombudsman yung mga records galing sa Blue Ribbon, wala. Hindi na inaksyonan ng ombudsman, inaksyonan man, simpleng graft na lang ang mga kinaso at hindi kasama si Duterte at hindi kasama si Bongo. So sabi ni dating Senador Dick Gordon, sana sa ilalim ng bagong ombudsman, imbestigahan uli. Yung hindi ginawa ni Martires, gawin ni Remulla. Tama naman yun. Tama naman yun. Napakatindi ng mga korupsyon dyan sa ano na yan. Sa Parmali na yan. Pero tapos malabnaw yung mga kaso. At hindi man lang napanagot si Bongo at saka si dating Presidente Duterte. Kaya tama yung ano. Sa tingin ko, aaksyonan niya ni Remulla. Aaksyonan niya ni Remulla. Kasi hindi naman papatawarin ni Remulla yung mga Duterte sa mga kasong ito. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito ang ating Attorney Enzo Bunyog.